Tatalakayin natin ang Severe Acute Respiratory Syndrome at Bird Flu. Pag-aaralan natin kung ano ang mga ito, paano kumakalat o naipapasa, paano maiiwasan, at ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang isyong pangkalusugan na ito. Simulan natin sa Severe Acute Respiratory Syndrome or SARS. Ano nga ba ang SARS? Ang Severe Acute Respiratory Syndrome or SARS ay isang viral na karamdaman na nakaaapekto sa respiratory system at tulad ng isang uri ng coronavirus na kabilang sa SARS-associated coronavirus group. Naitala ang unang mga kaso noong katapusan ng Pebrero 2003 kasabay ng paglitaw ng sakit sa China at mabilis na pagkalat nito sa 4 pang ibang bansa. Ayon sa World Health Organization o WHO, mabilis na isinagawa ang investigasyon sa tulong ng Global Outbreak Alert and Response Network upang makipagtulungan sa mga awtoridad pangkalusugan ng mga bansang apektado at makapagbigay ng epidemiological, clinical, at logistical na suporta para sa pagtugon at mapigilan ang pagkalat ng sakit. Paano kumakalat ang SARS? Ang SARS ay dulot ng airborne virus, kaya maaari itong maikalat sa pamamagitan ng maliliit na patak ng laway mula sa bibig o ilong ng isang may sakit, katulad ng pagkalat ng sipon at influenza. Isa ito sa mga unang maluha at bagong sakit na lumitaw sa ika-21 siglo dahil mabilis itong kumalat at nagpakita ng malinaw na kakayahang umabot sa iba't ibang lugar sa mundo sa pamamagitan ng paglalakbay. Maaari rin maipasa ang virus sa paghawak sa mga bagay o ibabaw na natikitan ng virus ng taong may infeksyon. Karamihan sa mga nagkakaroon ng sakit na ito ay noong may edad 25 hanggang 70 na dating may malusog na katawan. Sinasabing ilan sa mga pinaniniwalaang mga kaso ng SARS ay iniulat din sa mga bata na may edad na mas mababa sa 15 taon. Sa mga kumpirmadong kaso, tinatayang nasa 15% ang namamatay. Ayon sa WHO, ang kabuuang case fatality rate para sa mga probable or suspected na kaso ng SARS ay nasa 3%. Sintomas ng SARS. Iwaan mo, ulit mo Ang mga sintomas ng SARS ay karaniwang lumalabas pagkalipas ng 2 hanggang 7 araw matapos ang exposure. Kadalasang nagsisimula ito sa mataas na lagnat na umaabot ng 38 degrees pataas, pananakit ng ulo, matinding pagod, panginginig, at pananakit ng mga kalagnat. Habang lumalala ang kondisyon, maaaring magkaroon ng dry cough at hirap sa paghinga dahil sa paglala ng pneumonia. Sa ilang kaso, may mga pasyente rin nakakaranas ng pagtatay. Sa malubhang sitwasyon, maaari itong magdulot ng matinding respiratory distress at maging sanhi ng pagbagsak ng oxygen level sa katawan. Paano maiiwasan ng SARS? Ayon sa mga pangkalahatang gabay ng WHO, maiiwasan ang SARS sa pamamagitan ng mga sumusunod. Mahalagang ugaliin ang regular na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon or alcohol-based sanitizer. Iwasan ang malapit ang pakikisalamuha sa mga taong may ubo, lagnat, or sintomas ng respiratory infection. Magsuot ng mask lalo na sa mataong lugar o kung may outbreak. Takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahi. Manatiling malinis ang mga bagay na madalas hinahawakan tulad ng doorknobs, mesa, at cellphone. Iwasan ding hawakan ng mata, ilong, at bibig kung hindi nakapaghugas ng kamay. At kung may sintomas at may posibilidad na na-expose sa virus, agad magpatingin sa health facility. Dumako naman tayo sa bird flu. Ano naman ang bird flu? Ang bird flu na dulot ng avian influenza type A o bird flu viruses ay isang sakit na karaniwang nakikita sa mga ibon. Bagamat bihira, maaari rin itong maipasa sa tao kung sakaling ma-expose sa mga bird flu viruses. Sa maraming kaso, ang mga taong nakakahawa ay walang ipinapakita sa sintomas. Ngunit maaari itong magdulot ng mga karamdaman tulad ng irritasyon sa mata, mga sintomas sa pangitaas na bahagi ng respiratory system, o kaya ay malubhang infeksyon tulad ng pneumonia na maaaring mauwi sa kamatayan.
Paano na ipapasa ang bird flu? Karaniwang nagaganap ang infeksyon sa tao kapag nagkaroon ng malapit o matagal na kontak sa mga apektadong ibon nang walang sapat na protection tulad ng guantes o respiratory protection o eye protection. Posible ring mahawa o madikit sa mga lugar na kontaminado ng dumi, laway o iba pang likido mula sa mga ibong may sakit. Bagamat bihira, maaari ring mahawa ang tao mula sa mga hayop na nagiging intermediate host ng virus. Halimbawa, mga pusa o baka, bago pa ito mapasa sa tao. Ang infection ng bird flu sa tao ay maaaring may mangyari kung ang virus ay makakasok sa bibig, ilong, o mata ng isang tao, or kung nalaman ng hangin na may kasamang virus. Maaaring mula sa patak o alikabok na kontaminado. Maaari rin maipasa ang virus kung nahawakan ng isang tao ang maaaring na naligitan ng virus at pagkatapos ay nahawakan ang bibig, mata, o ilong o kapag ito ay nilanghap. Ang taong may infection ay maaaring makapagkalat ng virus sa pamamagitan ng pagbubo o pagbahi. Bagamat maaaring mapasa sa kapwa-tao, hindi ito karaniwang nangyayari at hindi ito nangungunang dahilan bilang pangunahing paraan sa pagkalat ng bird flu sa tao. Sintomas ng bird flu. Para naman sa bird flu, ang mga sintomas ay maaaring lumabas mula 2 hanggang 8 araw matapos ang exposure. Kadalasang nararanasan ng lagnat, ubo, sore throat, sipon, pananakit ng katawan, at pagkapagod. Sa ilang kaso, pwedeng magkaroon ng pamumula o irritation ng mata o conjunctivitis. Maaari ding makaranas ng hirap sa paghinga, diarrhea, pananakit ng tiyan, at pagsusuka. Kapag maluluha ang infeksyon, maaari itong mauwi sa pneumonia, acute respiratory distress syndrome o ARDS, sepsis, at pagkasira ng iba't ibang organ sa katawan. Paano maiiwasan ang bird flu? Ayon sa mga pangkalahatang gabay ng World Health Organization, maiiwasan ang bird flu sa pamamagitan ng mga sumusunod. Iwasan ang direktang paghawak o pakikisalamuha sa mga may sakit o patay ng ibon, lalo na sa panahon ng outbreak. Huwag hawakan ang dumi, laway, o anumang likido mula sa mga ibon o poultry nang walang proteksyon. Siguraduhin lutong-luto ang manok at itlog bago kainin. Kung nagtatrabaho sa poultry farms o live markets, gumamit ng protective gear tulad ng gloves at mask. Iwasan ang pagpunta sa live bird markets kapag may ulat ng avian influenza. Palaging maghugas ng kamay matapos humawak ng hayop o anumang bagay na maaaring kontaminado. I-report din agad sa lokal na autoridad kung may biglaang pagkamatay ng mga ibon sa inyong lugar. Dumako naman tayo sa pagkakatulad at pagkakaiba ng SARS at bird flu. Simulan natin sa pagkakatulad ng 2 sakit na ito. Pareho silang sanhi ng virus na maaaring magdulot ng malubhang sakit sa paghinga. Parehong nagmula sa hayop bago naipasa sa tao, kaya tinatawag silang zoonotic diseases. Pareho rin maaaring kumalat sa pamamagitan ng respiratory droplets, lalo na kapag may close contact. May posibilidad din na magdulot sila ng severe pneumonia at komplikasyon. At pareho silang binabantayan ng mabuti ng World Health Organization dahil sa panganib na magdulot ng malalaking outbreak. Ano naman ang pinagkaiba ng SARS at bird flu? Ang SARS ay dulot ng coronavirus, samantalang ang bird flu ay dulot ng avian influenza type A virus. Ang SARS ay mas madaling maipasa mula tao sa tao, habang ang bird flu ay bihirang maipasa sa kapwa-tao at mas nakukuha mula sa mga ibon. Sa SARS, ang pangunahing pag-iingat ay nakatuon sa hygiene at respiratory protection. Sa bird flu naman, ang pag-iingat ay nakasentro sa pag-iwas sa mga ibon, sa kanilang dumi, at sa mga lugar kung saan sila pinapalaki o ibinibenta. At bagamat parehong nagdudulot ng pulmonary symptoms, mas agricultural ang exposure risk sa bird flu kumpara sa SARS na mas mabilis kumalat sa komunidad. Sa kabuuan, bagamat pareho silang seryosong isyong pangkalusugan, magkaiba pa rin ang kanilang pinagmumulan.
paraan ng pagkalat, at pangunahing mga hakbang para maiwasan. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga isyong pangkalusugan particular sa SARS at bird flu. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like,